babalik ang papa mo. Ma, hindi ganun si Papa. Babalik siya. Hihintayin ko siya dito. Kung ayaw mo makipag-usap sa akin, fine. Pero sana hayaan mo ako samahan kita dito sa labas. Nakipagkilala ako, Angel? Hindi man ako nagpakilala sa Bambi, no? Sabi ko ako si Barbara. Marami na maloko ngayon. Parang may motibo siyang iba eh. Gusto ko lang naman malaman kung talagang mabait lang si Angel o nagbabait-baitan lang. Aris? Pangalan niya, Nason. Ang kulit. Wow! What a transformation, Hides. You don't understand. Then make me understand, Chris! Okay. Kaya madalas kong kasama si Aya kasi naghiwalay na yung parents niya. Angel, gusto ko pakilala sa'yo si... Barbara? Hi! Hi. Magkakilala na kayo? Ay, okay ka lang ba? Oo. Medyo sumakit lang yung mata ko. Excuse me, ah. Bro, ang galing ni Heidi, no? Biro mo nabago niya yung itsura ni Nathan. Oo nga eh. Tsaka, mas lalo lumabas yung cuteness niya. Cute? Anong cute dun? Ito nga yung forma niya, pre, ambadoy. Sa mga pantalon niya, sobrang sikip. Puputok na ba? Oo, malabas eh. Rick, uso kaya yun? Uso? Hindi po rin uso bagay sa kanya. Ito yung pantalon kasi pumuputok. Teka nga. Kanina ko pa napapansin eh. Nai-insecure ka ba kay Nathan? Ako? Ikaw? Ako insecure? Hindi, no? Dito lang sa ating mga lalaki yan, di ba? Bakit? Gwapo naman si Nathan. Matangkad, heart of material. Aba, hindi na ako magtataka kung maraming girls yung maghahabol sa kanya, no? Teka. Ako yata yung insecure dahil yung sinasabi mo kay Nathan. Ano ka ba? Siyempre, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakagwapo, no? Ayo, pare! Ikaw na pinakagwapo. Ano moment ba kami? Teka lang. Sige, tuloy. Okay. Ano ba ito pa agad? O, ayan, pre, oh. O, ano yun? Dapat i-anin mo siya. Ano to? Ano to? Kape. Heidi, ano no? Oo. Paano mo naman nalaman? Kasi kilala ko si Heidi. Hindi siya mahilig sa mga manika. Gusto niya yung mga laruang panlalaki, yung mga action figures, ganun. Weird, no? Cute nga eh. Tsaka unique pa. Siya nga pala, pre, ah.
Pasensya ka na kung ginamit ka ni Heidi para pagsilosin ako, ha? Eh, buti nga ngayon, umami na siya, eh. At least, hindi ka na kailangan magpanggap na maniligaw pa niya, di ba? Pare, wala yun. Actually, iniisip ko nga kung tototohanin ko na eh. Wala naman siyang boyfriend. Kaya malamang libre sa tumanggap ng suitors, di ba? Ikaw. Pero kung ako sa'yo, kilalanin mo muna yan si Heidi, ha? Bago mo siya pormahan. Eh, okay naman siya. Maganda tsaka mabait. Oo. Pero sa tingin mo may pag-asa ka sa kanya? Siguro naman. I mean, kasi kung hindi siya sa akin interesado, bakit kaya sa tuwing inaaya ko siya, lagi naman siyang sumasama sa akin? Sinabihan pa niya kaya ako noon, di ba, nag-cool ako? Mabait. At lastly, masarap daw ako kasama. Kung talagang gusto ka niya, bakit kanya kailangang baguhin, di ba? Bakit kanya mini-makeover? Di ba, kung gusto mo talaga ang isang tao, talagang tanggap mo siya kahit sino pa siya, di ba? Tol, congrats ha. Ang dami nag-donate. Oo nga eh. Hindi ko akalain na ganito kadami mag-donate ng mga gamit nila. Oo nga pare. Samahan niyo pala akong dalhin lahat to sa mamaya sa simbahan. Pare, pass muna ako. Hatid ko pa kasi si Aya. Alam mo pare, dediretsuhin na kita. Ano meron sa inyo ni Aya? Napapansin kasi lagi kayo magkasama. Ano pare, best friend ko lang siya. Chris naman, nakatropa tayo, lolokohin mo pa kami. Huwag ka na maglihim. Ewan ko ba? Mahal ko pa ata siya. Paano si Eunice? Di ba mag-MU ka? Chris, kung mahal mo talaga si Aya, sabihin mo na kay Eunice. Kaysa umaasa siya. Eunice, pwede ka ba makausap? May sasabihin lang sana ako. Actually, ako rin. Pero sige, you go first. Hindi ko kasi alam kung paano ito sasabihin sa'yo eh. Pero gusto mong malaman mo na hindi ito madali para sa akin. Eunice, you're a great person. Madali ka mahalin. Mabait ka. Maganda. Tsaka maalaga. Kahit sino naman magkakagusto sa'yo eh. Pero Eunice, I think it's time for us to... Huwag na ituloy. I totally understand what you're trying to say. Alam mo, Oo naman, Chris. Babae ako. Nararamdaman ko yun. Alam ko na nalalabuan ka sa sitwasyon natin ngayon. Kahit naman ako nahihirapan din eh. We're just wasting our time dito sa pagiging MU natin. Kaya, Chris, sinasagot na kita. sinasagot mo ako? Oo, Chris. You're a great guy, and I know you're gonna be a great boyfriend. Sayang lang talaga yung oras natin sa pagiging mag-MU. Obvious naman na we have feelings for each other. Oh, wait, teka. Hindi mo naintindihan eh. Hindi yun yung gusto kong sabihin. Huh? What do you mean? Akala ko gusto mo akong maging girlfriend. Eunice, I like you. Pero naisip ko kasi hindi kaya masyado tayo nagmamadali. Bata pa tayo eh. Ang dami pang pwede mangyari sa atin. Chris, naguguluhan ako. Is it me? Is it something I said? Ano? Bro. Sama naman ako. Kuha lang ako ng mga malalaking box doon. Naka-istorbo ba ako? Hindi. Sige. Eunice, usapin na lang kita mamaya. Tara. Hello, Belle. Hintayin ko lang si Nathan tapos diretso na kami dyan.
Sige, bye. Alis na tayo? Akala ko hindi ka na darating. Ba't ganyan yung itsura mo? Saan yung contact lens tsaka yung mga pinili kong damit para sa'yo? Iniwan ko na sa bahay. Tara, alis na tayo. Wait lang eh. Mas cool yun eh. Mas bagay sa'yo yung mga pinili ko. Eh, dito naman kasi ko komportable. Tsaka, wala namang masama sa itsura ko ah. Nagiging totoo lang ako sa sarili ko. Unless, ayaw mo makita ka ng mga kaibigan mo na kasama ako. Ano ba? Ba't mo naman naisip yun? Wala lang. Kasi, feeling ko, gusto mo kong baguhin. Na gawing cool. Na para bumagay na ako sa mga kaibigan mo. Kasi, nahihiya ka talaga na sa tuwing na Nathan. Hindi naman sa ganon. Wait lang! Nathan! Ma'am, Okay, tagal. okay na po ang lahat. Ihahatid na lang po namin sa simbahan. Ay naku, wag na iho. May inutusan na ako para pick upin ang mga yan dito. Ganito ba? Siya nga pala. Diyos, ito yung hinihiram mo, oh. Ingatan mo yan, ha? Opo, salamat po. Babalik ko rin po agad. Sige. Maiwan ko na kayo, ha? Sige po. Ingat po. Bro, saan naman yan? Hindi, ito yung photo album ng Santa Cruzan eh. Bala ko kasi ipakita kay Bambi kung gaano ako cute nun. Na pala naman yung nagsagala tayo eh. Ano? Ano yun, Jacob? Wala bro. Tol, narinig ko yung sinabi mo eh. Nandun siya nung sa gala. Bro, gumagalit sa akin. Kaya lang sinuling sa'yo sa mga babae. Ano kasi, matagal na dito si Bambi sa Manila. Ayaw niya lang ipasabi sa'yo. Kaka-text lang ni Jacob. Sabi niya hindi raw siya makakarating kasi marami pa siyang naayos dun sa coffee shop. Si Josh kaya? Sabi niya, nandito siya ng 6. Hindi naman siya sumasagot. Ano kaya nangyari dun? Baka naman magkasama lang sila ni Jacob. Sayang naman itong hinanda natin. Favorite pa naman ni Josh yan. Oo nga. Eh, yun si Chris. On his way na ba siya? I didn't invite him. What? Ano nangyari? Bakit? Last time lang sabi mo sa akin na settle nyo na yung misunderstanding nyo. So, akala ko okay na kayo. Akala ko rin eh. Pero hindi. Hindi ko na maintindihan si Chris. Bigla na lang siyang nagbago. Lagi lang siya walang oras sa akin. Puro na lang siya aya. Wait. Let me stop you there, Eunice. Unfair naman sigurong sisihin mo si Aya sa mga nangyayari, di ba? I'm not blaming Aya. Naintindihan ko naman siya eh. Alam ko na mahirap yung pinagdadaanan niya. Ang hirap kaya nung magkahiwalay yung parents. Ha? Naghiwalay yung parents ni Aya? Bambi, Belle, anong ginagawa niyo dito? Nagdala kami ng pizza for you, oh. Thank you. Pero, anong okasyon? Hindi ko naman birthday, Aya, narinig kasi namin eh. Narinig ang alin? Yung tungkol sa parents mo.
I'm sorry. Bro, paingatan yung mga box ha. Medyo maraming babasagin dyan eh. Salamat. Nathan, nakita mo ba si Ace? Hindi pa eh. Hindi pa dumarating. Ibababa mo na ba yan? Oo. Sige, sunod ako. Sige. Yeah. Okay, ginagawa mo dito? Bakit di ka man lang nagsasabi? All this time, akala namin okay ka lang. Hindi nga namin nahalata na may family problems pala kayo. Aya, nandito lang kami para sa'yo. Hindi rin naman kasi makakatulong kung ipagtatapat ko pa sa inyo. Tsaka isa pa, naniniwala ako na maaayos din to. Nababalik si Papa, tapos magkakabalikan sila ni Mama. Kaya Chris, kung pwede sana sa atin na lang muna to. Huwag mong sasabihin sa iba yung tungkol kay Papa, ha? Ayoko munang may makaalam na iba. Pero, Please? makakaasa ka sa akin. May problema ba? Bakit mo ginawa yun, Chris? Ha? Nagkatiwalaan kita. Akala ko maaasahan ka eh. Tita, hindi ka maintindihan. Ano ba nagsasabi mo? Ikaw lang pinagsabihan ko ng problema ko, di ba? Secret natin ngayon. Pero ngayon, lahat sila alam na yung tungkol sa problema ko. Wala naman ako pinagsabihan ah. Wala ah. Kaya pala pumunta si Bambi sa bahay ko at alam niya nang hiwalay na yung parents ko. Ay, sorry, nabanggit ko kasi kay Eunice eh. Pero magpapaliwanag ako. Shut up! Hindi ko kailangan yung paliwanag mo. Simula ngayon, ayaw na kitang makita. At kalimutan mo na rin naging magkaibigan tayo. Ay, wait, magpapaliwanag ako, please. Makinig ka. Chris, ikaw nga yung makinig sa akin. Huwag mo akong subukang sundan, ha? Hindi na ako maniniwala sa kahit ano pang sasabihin mo. Ano nangyari? Ayun. Nagalit sa akin si Aya. Sinisisi niya ako dahil alam na ng buong barkada yung sikreto niya. Ako yata yung dapat sisihin doon. Hindi ko sinasadya sabihin kina Belinda at Bambi. Promise, I was just caught off guard. Ayoko lang naman magsinungaling sa kanila eh. Alam mo, hindi mo naman kailangan magsinungaling eh. Hindi lang dapat nanggaling sa'yo yung katotohanan. Alam mo, sana inisip mo man yung privacy ni Aya. Chris, sorry na. Promise, I really mean no harm. Pwes, nangyari na eh. Nagawa mo na. Hindi lang sa friendship namin ni Aya. Pati na rin sa tiwala ko sa'yo, Eunice. Chris, sandali lang, Chris! Delikado para sa isang babaeng katulad mo ang tumambay dito ng ganitong oras. Lalo na't mag-isa ka lang. Asan ba si Nathan? Sama ba akong tao, Rick? Ano? Masama ba yung ginawa ko para kay Nathan? Eh, gusto ko lang naman tulungan niya ang sarili niya. Masama ba yun? Hindi lang naman para sa akin yun eh. Para din sa kanya yun. Para magkaroon siya ng confidence sa sarili niya. Tsaka para hindi siya apiin ng mga tao sa itsura niya. Akala ko pa naman na-appreciate niya yung pag-makeover ko sa kanya. Kasi nung pinupuri siya ng mga tao, parang masaya naman siya. Ewan ko ba kung bakit bigla siya napraning? Actually, nag-usap kami ni Nathan kanina eh. Sinabi ko sa kanya na wala namang masama kung babalik siya sa dati niya itsura. Teka lang.
Nag-usap kayo? Ano sinabi mo sa kanya? Na kung talagang gusto mo siya, tanggap mo siya kahit sino pa siya. Eh ano pa sinabi mo sa kanya? Siguro sinabi mo na wala akong kwentang kaibigan, no? Gusto mo masira yung friendship namin. Sorry na. Ano naman magagawa ng sorry mo, Rick? Alam mo, hindi kita maintindihan eh. May galit ka ba talaga sa akin? Or ayaw mo talagang maging masaya ako? Oo. Ayoko kita maging masaya. Lalo na pagkasama mo ibang lalaki. Dahil gusto ko, ako lang yung nagpapasaya sa'yo. Dahil gusto kita. Gusto mo ako? Eunice, alam naman namin na maganda naman yung intensyon mo. Dapat ma-realize ni Aya na concerned ka lang sa kanya. Na hindi mo naman ipagsasabi yung problema niya. Nagigilty kasi ako eh. Imbis na makatuning yung ginawa ko, nakalala ka. Pati si Chris tuloy ganun siya sa akin. Dana, palamigin mo na lang muna yung sitwasyon. It's just a misunderstanding. Tama si ate. Kausapin mo na lang sila pag kalmado na lahat. Ha? Magkakaayos rin naman kayo eh. I'm sure. Malapit na enrollment. Magkikita-kita rin yung barkada doon. Sana mapatawad nila ako. Trust me, Eunice. Para lang yung sila Josh at Bambi dati eh. Kung di lang nakinig yung kapatid ko sa advice ko dati, di sana. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin siya kay Josh. Oo nga. I'm glad na nagkaayos na kami ni Josh. Pare, kaya pa tumutong yung cellphone mo? Sagutin mo kaya? Uy, si Bambi. 7 missed calls. Torture ka rin, eh, no? Ayoko muna kasing kausapin, Tol. Masama pa kasi loob ko eh. Baka na lang masabi ko. Patay. Ako yata ang dahilan ng LQ na to. Hi, Josh! Jacob! May good news ako. Nag-inquire sa school niyo kung matanggap po sila ng mga transfer niyo. And they said yes! Pwede pa daw akong mag-enroll this school year! Ayos yun ah. Gusto mo sabay tayo mag-enroll para malaki yung chance na magkaklase tayo. I am sure may plan ang barkada niyo to enroll together. Ayos lang ba sa inyo na makijoin ako? Oo naman. Hindi naman iba sa amin. Red, kumusog ka nga. Masyado kang feeling close eh. Eh, di ba close naman talaga tayo? In fact, magbarkada nga tayo, di ba? Oo nga. Pero nang inamin mo na sa akin na may gusto ka, di na tayo basta magkabarkada na lang, di ba? So, girlfriend na kita. Anong girlfriend? Ligawan mo muna kaya ako. Alam mo, Rick, kung may gusto ka talaga sa akin, ipakita mo naman. Parang ang labo naman nun. Ay, naku, malabo talagang maging girlfriend mo kung ganyan ang attitude mo sa akin. Fine. Maniligaw na po. Ay. Ay, oo nga pala. May NBA nga pala ngayon sa remote. Ito. PA.
iba yung gusto kong panoorin ngayon eh. Sige na nga. Oo, ito. Ayan na. Masaya ka na. Yes! Like, nakapasa ka! Saan? Kasi ito, gumawa ko ng listahan. Dapat lahat to gawin mo. Okay? Hindi pa school year, tas long test agad. Kaya mo yan. Ay, nako, Josephine. Sinabi ko naman sa'yo, kailangan maging patient tayo sa mga anak natin. At tingnan mo, magkakatuluyan din yung dalawa. At matutupad na rin yung pangarap natin na maging magbalai tayo. Kasi sa wakas, natauhan na rin yung unika iho ko. Naligawan ng prinsesa mo. Mga tara na. Late na kasi tayo sa school eh. Tapos ang haba pa ng pila para mag-enroll. Ngayon din, di ba, ang nomination para sa officers ng Parent-Teacher Association? Correct. Last year nga, nakakatanggap ako ng text message galing kay Liwayway. Yung consistent na nananalong presidente. Pero ngayon yata, parang zero yung inbox niya. Hindi ba? Kabarkada niyo yung anak niya? Opo, si Aya. Aya po. Pero balita po namin ngayon, may family problem sila. Baka naman mahirapan siya na pagsabayan ng duties niya as a president at as a mom. Lalo na ngayon na mas kailangan siya ng pamilya niya. Meaning, kailangan na tayong humanap ng magaling at deserving na parent na papalit bilang bagong PTA president. Nakakapagod mag-enroll. Ang dami natin pinfill up. Ang sakit sa kamay, no? Pero parang malapit na natin maunahan. Si Heidi, tingin sa akin. Akin na yung kamay mo. Bakit? Sige na. Uy, ang sweet mo naman, Jacob! Sakit pa ba? Gusto ko rin ng hand massage mamaya ah. Bakit po yung hand sanitizer sa bag ko? Wow! Sa'yo na. Ayos ah. May bago na palang slave. Suitor pala. Tapos na ba siya maging boyfriend mo? He's doing good naman. Ano po? Good. Good. Good lang? Kanina pa ako nahirapan, tapos good lang. Suko ka na! Hindi. Wala sa heart trap na ako suko na word na yan, di ba? Ewan ko sa'yo. Alam mo, I'm saving my best for my last lang. Eh, ganon. Thanks! Sige, ito na. Mga Philippines over there. Saan? Heidi? Mom? Heidi, let's go. Kailangan na nating umalis dahil asikasuhin ko pa yung campaign ko for this PTA election. Because I'm running for presidency. Paano po si Tita Liway? Actually, sabi ni Mrs. Lagdameo, nag-beg off na raw si Liway. So, Rick, after this, diretso na tayo ng grocery kasi marami pa akong bibiling materials para dun sa kampanya ko. Dalang magaling na president, hindi nagpapahuli. Tatakbo ka din, ma? Paano si Tita Myla? Well, it's okay, Iho. Kasi maraming nag-request sa amin ng mga parents. Ang hirap naman hindian kasi nakakahiya. Right, Josephine? And besides, sanay na kami ni Tita Myla mo sa friendly competition. Katulad nga nung high school, sabay kami na-nominate bilang prom queen. Pero nung ako ang nanalo, okay lang naman sa kanya. Oh, para nung ako naman ang napili bilang editor-in-chief ng high school paper natin, hindi ba? Oh well, let's go. Okay? So, let's go. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Teka nga. Nasaan ba si Aya? Kanina ko pa siya di nakikita. Dumating siya kanina kaso umalis din agad eh. Nag-aalala lang ako sa kanya kasi sabi ng registrar, di pa daw siya nag-enroll. Aya,
Next week pa naman yung deadline ng late enrollees. Just tell us kung gusto mong kasamahan ka namin, ha? Aya, alam ko nagtatampo ka sa akin dahil sa nagawa ko sa'yo. Pero I swear, hindi ko sinasadyang sabihin sa kanila ang problema mo. Aya, gusto lang naman makatulong ni Eunice eh. Isa pa, dapat hindi mo tinago sa amin yon. Kaya mo nga kami kaibigan, di ba? We are here for you. Mahirap sarilihin ng problema mo, Aya. I should know. Kasi hindi rin naman maganda yung status ng family ko eh. All the while, akala namin okay kayo. Tapos bigla na lang namin na malalaman na hindi pala. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko eh. Pwede next time na lang tayo mag-usap? Aya, basta kapag handa ka na, just call us, ha? Josh! Sandali nga! Hoy! Kanina pa ako dinededma. Sandali! Pati yung mga tawag sa'yo, hindi mo sinasagot. Sorry. Magulo lang kasi. Pati ako nagugula na ako sa mga kinikilos mo eh. Problema ba? Bambi, alam mo nung umalis ka, sobrang na-miss kita. Alam ba kung gaano kita gusto makasama? Lagi kong hinihiling na sana dumating ka na. Tapos matagal ka na pala nandito. Hindi mo sinasabi sa akin. Ba't kailangan mo gawin yun? Kasi akala ko pinagpalit mo na ako eh. Akala ko may gusto ka doon kay Angel. Kaya ano? Sinadya mong kaibiganin siya para matanong mo kung pinopormahan ko siya, ganun. Bambi, pwede mo rin tanong sa akin yun eh. Okay lang sa akin. Ganun ba kababatiwala mo sa akin? Kaibigan nga lang kita.